Tayo pinalangin na naman. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Si matamis na banal na presensya. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga matotoo. Sa lahat ng mga naghandog na mga awit, papuri sa iba ng pangalan. Lalo-lalo na ang Jesus Finest Generation Choir. Matugtugin, instrumentalists. Sa bibigay, salamat sa mga nakimatatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa. Umasalamat kayo sa inyo. Sa mga naunang panalangin namin ginagalam na Pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Laking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind up Satan in the name of Jesus. Demons sa bilipantao sa pusing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Distrel Almeida, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, kanilang beloved children. And I'm glad to greet once again one of the grandchildren, our beloved parents of the Lord, beloved Matt, Almeida Sierra, his beloved wife, beloved princess. God bless you so much po. So much po. At binabati ko na ating mga webcast viewers, ating mga beloved co-workers, beloved preachers, instrumentalists, ating mga ginigiliw na kapatiran sa iba't ibang mga dako, lalo na mga kapatiran nasa dako ng Baliwag. Magandang hapon po sa lahat. Kurita Manapilon. Happy 32nd Church Anniversary Baliwag City Outreach. Pinagpapala ng ating Manapilon. Pinagpala at patuloy na pinagpapala by the fruits of prayer, our beloved Pastor. Palagpakan natin ating mahal na Panginoon. Para napapagod na kayo dahil maaga pa tayo nag-start. Pero kayo magalala dahil may klila ating pag-aaral. At signs, wonders, and miracles through the years. Kasama natin. Amen? Bakit? Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Because we are His chosen people. Tayo ay pinili ng Diyos, sabi na bala ng kasulatan. Hindi tayo pumili sa Kanya, Siya ang pumili sa atin. Yung pinili tayo ay malaking pagpapala yan. Amen? Niligtas tayo mula sa kadiliman hanggang tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Hindi tayo may gusto kahit tayo nandito, minamahal. Ang Diyos, ang ating malapilon, lumikha ng langit at lupa. Siya, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, God has chosen us. Hindi pa tayo nilikha. Wala pang mundo. Tayo pinili na ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo pinili? Para maligtas at magmana na buhay na walang hanggan. Yan ang layunin ng ating mahal na Panginoon. The words of God remind us again and again na pag anak ka ng Diyos, hindi ka buntot, ulo ka. Amen? Pag nandito ka sa tunay na gawain, hindi ka buntot, ulo ka. We have to know our covenant rights. Dapat alam natin
yung ating rights. We have to know our position. Hindi tayo basta-basta, minamahal. Hindi tayo basta-basta. We are children of the Most High God! Pinakamataas na Diyos. Anak tayo, minamahal. Kaya nga, pinakita ng ating mga pastor, nung sila nagpunta doon sa Holo Sulu, hindi nagtagumpay. Ang mga kampo ng kadiliman, hindi tagumpay. Pinapakita ng ating Diyos, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Yung mga karamdaman na yan, mahal. Madali lang yan sa malapay noon. Hindi po ang Diyos nagbibigay ng karamdaman. It is the devil nagbibigay ng sakit sa mga tao. Hindi po ang Diyos nagbibigay ng kahirapan sa tao. He loves everybody. Hindi siya nagbibigay ng kahirapan. Saan nanggagaling kahirapan? Hindi galing sa Diyos. Galing sa kaaway ng Diyos. We have to know our covenant rights. Dapat alam natin ano yung covenant right natin, yung karapatan natin. Kailangan ipaglaban natin, minamahal, yung ating covenant right. Yes, may mga trials dito, may mga pagsubok dito sa lupa. But, victory is ours! Anak ng Diyos, victory is yours! Palakpakan natin, Panginoon, amen? Victory is ours. Huwag mong kalilimutan niya. We have our weapon. Lagi sinasabi natin, mga pastor, nung araw pa, mga anak ng Diyos, mayroon kayong sandata. Hindi tayo talunan. We are triumphant. We are victorious. Because Jesus, sabi ng Biblia, greater is He that is in me than He that is in the world. Mas dakila yung nasa atin kisa nasa sanlibutan. Sino ang nasa atin? Jesus Christ is in us. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos suma sa atin? No doubt about that. Ang Diyos ay suma sa atin. Hindi na walang pagsubok habang nasa mundo tayo. Pero huwag mong kalimutan, sabi ng Panginoon, in this world you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. John 16:33, pakibasa. Dilmaya, ihanda natin the book of 2 Samuel chapter 6, verse 14. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 33, ang mga bagay na ito ay sinilta ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Malakas na palakpak para sa ating malapay. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. May kapighatian dito, minamahal. Pero ang pangako ng Panginoon, ngunit laksan ninyo ang iyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Dinaig niya ang sanlibutan. Dinaig ang karamdaman. Dinaig ang kahirapan. Dinaig ang mga problema. Hindi na walang problema, pero tinalo na yan. Ibig sabihin, anak ng Diyos, kung may problema ka, lumaban ka because Jesus Christ has overcome the world. Dinaig ang sanlibutan. Kailangan malakas pa lang loob natin. Ayaw niya lang, mahina ang loob. Minamahal. Pinakita atin man ng pastor, pumunta sa Holo Sulu. Ay kung hindi malakas ang loob natin, hindi ka makakalabas ng buhay doon sa Holo Sulu. Amen? Utos na malapino.
It is a command. Laksan ninyo ang inyong loob. Bakit kailangan lakasan ang loob natin? Dahil yung ating kapitan ng ating kaligtasan nagtagumpay. He has overcome the devil. Wala na, hindi magtatagumpay ang kaaway. Kaya malakas ang loob natin. Bakit? Tinalo na niya ang kaaway. Malapakan natin, malapakan natin. Tinalo ang kaaway. Sino ang kaaway natin? Tao ba? Hindi tao kalaban natin. Demonyo! Umalipin sa tao! Ang ating kalaban, Diablo! Hindi natin kalaban ang tao. Ang tao dapat mahalin natin. Hallelujah. Ang demonyo, yun ang kalaban natin. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? May labanan dito sa lupa. Ang ating pakipagbaka, hindi sa laman, sa dugo. May labanan dito. If you are not fighting, you might be defeated. Sabi naman ng salita. Only the overcomers shall inherit all things. Ang mga mananagumpay lamang, sila magmamana ng lahat ng bagay. Bagay sa lupa at bagay sa langit. Yung mananagumpay lamang. Ito may labanan. Si David, ano ang sandata ni David? Bakit siya hindi natatalo sa digmaan? Hindi siya natatalo. That was in the Old Testament. Pagkabasa, 2 Samuel chapter 6 verse 14. Dito po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ipod na lino. Amen. Sa verse 13, nasabi dyan, and it was so that when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. 14. And David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. Bakit si David yung nagsayaw? Dahil dumating yung Ark of the Covenant. Amen? Namahal yung Arko ng Covenant. Ano ba? Bakit nagsayaw si David nung dumating yung Ark of the Covenant? Because of the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Kung saan ang Arka ng Covenant, yung laman po ng Arka ng Covenant, andun po yung tungkod ni Aaron na mulaklak, nandan po yung mana, yung mga palatandaan ng mga himala ng Diyos, yun ang laman ng Arka ng Covenant. Pasan-pasan nila yun. Laging dala nila yun. Yung mga chosen people of God, dala-dala nila yun. Pag dala-dala nila yun, walang kaaway na nagtatagumpay sa kanila. Because the presence of God is with them. Kasama nila ang presensya ng Diyos. Kaya nung dumating yung Ark of the Covenant, sabi natin, David danced before the Lord with all his might. At si David ay nagsayaw ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. Yun na mahal. Dapat pag nagpuri tayo, kahit pagod na tayo, malakas ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sumayaw sa David ng buong lakas. At si David ay nabibigkisan ng isang ephod na lino. Damit pagkahari. Kaya nga yung asawa niya, istorya dyan. Nung nakita si David sumasayaw, kanyang kinutya sa puso niya. Kinutya nung asawa ni David, si Michal. Hindi natin basahin, wala tayong time. Anong klaseng hari ito? Nakakahiya. Nagsayaw-sayaw sa harapan ng maraming tao. Before
the presence of his servants, David danced before the Lord. Sabi lang ni Michal, tinutya sa kanyang puso, anong klaseng hari ito? Hindi na nahiya, nagsayaw. Anong sabi na David? Hindi ko yan ginagawa sa tao. Ginawa ko yan sa Panginoon! Na nagligtas sa akin sa lahat ng kabagabagan. At sabi ng Biblia, dahil sa ginawa ni Michal, kanyang kinutya sa puso si David, si Michal po ay hindi nanganak. Hindi po siya nagkaanak hanggang siya'y mamatay. Ang kasalanan niya, kinutya yung nagpupuri, nagsasayaw sa harapan ng Panginoon. Kung nagsasayaw ka, nagpupuri ka, katulad ni David, ginawang hari ng ating Panginoon. Manak ng Diyos, pag lagi ka nagpupuri, you will never be defeated. Gagawin kang pinagpala, itataas ka ng Diyos, hindi lamang sa lupa, pati sa doon, sa buhay, na walang gan. Pagpapalain ka habang nagbulingkod ka dito. Plus, pupunta ka pa sa pinakamataas na dako, sa piling ng ating Panginoon. Kaya, huwag kayo magtaka, bakit mahaba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade? Maraming pag-aawitan na mahal. Bakit? Yan ang utos ng ating Panginoon. Malapagan natin, Panginoon. Si Michal, nung kinutya si David, hindi nagkaanak. So, yung mga tao na kumukutya sa pagpupuri, yung mga walang gana magpuri, maaaring hindi rin kayo magkaanak. Ibig sabihin naman, baka ang yung negosyo hindi umunlad. Hindi magkaanak. Maraming ibig sabihin yan. Baka ang mga pagpapagal mo hindi magbubunga. Pero pag lagi ka nagpupuri, lahat ng gagawin na yung kamay ay pagpapalain. Lahat ng ipuin na yung kamay, pagpapalain ng ating Panginoon. Maraming trials dito. Pero, pag lagi kang sumasamba, umaawit at pupuri, hindi ka kailanman matatalo na mga pagsubok. Katulad ni David. David was a man with great affliction and trials. Marami siyang dinaanan ng mga trials, pagsubok. But David emerged triumphant. Why? Because David, he always dances before the Lord with all his might. Siya nagpupuri 7 times a day. 7 beses nagpupuri sa David. Araw-araw. Ano ang pinakamalaking pagsubok ni David nung siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos ng Israel? Pinakamalaking pagsubok niya when David faced Goliath. Diba? Nung nakaharap niya si Goliath, yung higante, yan ang pinakabilang trials. Si David he was just about 17 years old at that time. But he was already anointed by God. Nilangisan siya na ng Diyos. Tayo ba nilangisan na ng Diyos? Nilangisan na ba tayo? Nilangisan tayo ng Holy Spirit. Hallelujah! If you are a believer in the gospel, you are anointed by the Holy Spirit. If you are a believer of the gospel of Jesus Christ, you have the Holy Spirit in you. Mayroon kang banal na Espiritu. Kailangan mo lang gamitin. Malaking trial sa David, si Goliath, nakaharap niya. Hinahamon ang buong hukbo ng Israel. The whole army of Israel. Hinahamon ni Goliath. Sino ang matapang dyan? Humarap sa akin! Sabi ni Goliath, higanti, napakalaking tao. Sino ang pinakamatapang? Humarap. Pag natalo niya ako, wala lang istorya. Alipinin ninyo kami. The Philistines will be your servant. Pag natalo niya ako, sabi ni Goliath. Siya kasi ang leader ng Pilisteo. Pero pag natalo ko yung matapang na harap sa akin, sabi ni Goliath, alipin na namin kayo, kayong mga Israelita.
Yan pang istorya dyan. Walang humarap. Nagtago lahat sa kuweba. Pati hari, nagtago. Si Haring Saul, nagtago. Bakit kaya si Haring Saul takot? Because he's not following the will of God. Si Haring Saul ay sumusuway na sa panahon na yun sa kalooban ng Diyos. Pag sumusuway tayo, takot tayo humarap sa kalaban ng Diyos. Pero pag matuwid tayo, we are bold as a lion. Para kang leon, wala kang takot. Because God is with us. Jesus is greater than Satan. Wala. Ilabas ninyo, sabi ni Goliath, ang lalaban sa akin. Wala. Biglang sumulpo si David, 17 years old. Ako ang lalaban. Kung wala lalaban, ako. Sabi ni David, hindi ba sa hari? But he was already anointed to become king of Israel. Kung walang lalaban sa ganti, ako. Dinala sa harap ni Haring Saul si David ng isang general. Ito raw yung lalaban, malara. Sabi ni Haring Saul, ikaw lalaban? May gatas ka pa sa labi. Bata ka pa. Ang kalaban mo ay mandirigma, marami nang pinatay at handang mamatay. Yun ang sinabi ni Haring Saul. Ang kalaban mo, marami nang pinatay. Ikaw, musmus ka pa, may gatas ka pa sa labi. Lalaban ka! Sabi niya, oo, hindi ako, Diyos ng Israel ang aking dadalhin. Palakpakan natin, malapay na. O sige. Sige, sabi ni Haring Saul. Sinutan siya ng mga tameng, espada, yung mga fang cover, puro bakal. Lagay sa katawan niya. Pati helmet, puro bakal, para hindi sa tablag ng sandata ni Goliath. Na kung sinuot kay David, ayon sa mansulatan, hindi na sa makalakad, sa sobrang bibigat. Hindi siya makatayo. Tinanggal niya lahat. Hindi ko lang kailangan yan, sabi ni David. Biglang lumabas ang tirador. Tirador ang dinala ni David, minamahal. Humarap kay Goliath. Nung nakita ni Goliath, si David may dalang tirador. Anong sabi ni Goliath? Ano tingin mo sa akin, aso? Aso, tingin mo sa akin, dadala mo ko ng tirador? Sabi ni David, naparito ka sa akin, may dala kang espada. But I am facing to you now in the name of the Lord God of Israel. Ang dala ko, pangalan ng Diyos ng Israel. Sino ba dala natin ngayon? Tayo ba? Sarili na natin? Hindi! Ang ating dala, ang pangalan ng Diyos, Jesus Christ. Yan ang pangalan ng Diyos. At si David ay mayroong 5 bato. Kumuha siya ng 5 bato na makikinis doon sa sapa. Yun ang dala na sa kanyang bag. 5 bato. What do the stones represent? Ano ba yung 5 bato na yan na dala ni David? Anong nire-representa yan? Those represented the 5-letter word in our time of Jesus Christ. The 5 stones represent J-E-S-U-S. That is Jesus in our time. And nobody can face the name of Jesus. If you mention the name of Jesus, the demons will tremble. Lahat ng mga sandata, lahat, kahit tira, kahit lahat, na magtira sa Iran, dyan sa mga digmaan sa Strait of Hormuz. Pag dinala mo yan ang pangalan ng Jesus, tigil natin! Palakpakan natin ang ating malapat. Yan ang sinabi natin mga pastor noong araw pa. Pag nasa mga outreach kayo, marami lang gugulo dyan, binabato kami noong araw eh. Pinapatigil yung gawain. Pinapatigil. Pangasinan, saan tayo nakarating? Dito sa Negros Occidental, nung araw sa Sagay, Negros Occidental.
Pinapatigil kami, minamahal. Binabato, nilulusob kami. Nilusob kami isang gabi, mga 30 katao, 30 people, may kasama mga babae. Ito ipatotoo ko sa inyo, Sagay Negros Occidental, mga 20 years ago, nilusob kami. Ang tatapang pala ng mga Ilonggo. May Ilonggo ba rito? Sino mga Ilonggo rito? Saan ka may? Walang Ilonggo? Meron. Tatapang mga Ilonggo. Ang lambing magsalita, pero tatapang. Lambing mga Ilonggo. Ang lambing magsalita yung para, papatayin ka na. Ang lambing pa din. Sasaksakin kita. Kaya mga Ilonggo eh. Pero tatapang. Siyempre, pag nangaral tayo, walang preno, dire-diretso. Natamaan pala yung mga kapitbahay namin doon. Sa barangay Sagay, Negros Occidental. Walang preno pangaral natin eh. Natamaan na galit. Kayo mga lasinggo, kayo mga babaero, kayo mga sugarol. Diretso na kasi impyerno pa namatay kayo. Ang dami palang lasinggo doon sa aming kapitbahay. Naku, nasaktan. Nilusob kami. Pati babae ng mga lasengga kasama. 30 people. Gabi, habang nagpupuri kami. Pinaikutan kami. May dalang itak, ang laki. Sabi ko, dito makikita natin kung totoo ang sinasabi pastor sa atin. Malapakan natin, malapay. Makikita natin kung totoo ang Word of God. Minsan lang pa mapapatunayan natin. Kasi marami din sila napatunayan. Minsan lang pa. Kung malapit sa akin, namumula yung mata, ang laki ng itak, mga gano'n. Paglapit sa sabi ko, dinuro ko agad, sa pangalan ni Jesus, hindi ako napatakot sa iyo! Hallelujah! Praise the Lord! Atras agad! Atras sila lahat! Palapakan natin malaw. Atras lahat! Yumabang na ako. Tumapang na ako. Hindi yumabang, tumapang. Ang ating pagyayabang, Diyos lamang. Wala tayong magagawa. We are nothing. Mapag na ako, atras sila, lumabas na ako. Ako naman naghamang yan. Ano? Sino matapang? Lumapit kayo! Nabaliktad. Wala na, nag-uwian, minamahal. 30, nag-uwian. Bumalik after 3 days, lumuhod sa harapan natin. Pumunta sa chapel, lumuhod. Sabi niya, Brad, patawarin mo kami. Patawarin mo po kami. Dahil, after paglusob nila, sunod-sunod ang patay sa kanila, 3. Sunod-sunod. May nakaburol dito, sunod-sunod. Nahalata nila, sila na ang susunod. Kaya nanghihin ang tawad. Brad, patawarin mo kami. Sabi ko, sa Diyos kayo humingi ng tawad sa malapit ni Jesus. Ito pinagpray ko, pangalan ni Jesus. Sige, okay na. Saan niya mga kapitbahay? Alam mo, kuya, hindi niyo alam sino yung mga tao na lumusod sa inyo dyan? Hindi niyo alam sino yan? Mga sida dito yan. Kaya pala nakahubad, may mga tattoo eh. Pag panahon ng baile doon sa Negros Occidental, sa Sagay, pag panahon ng baile, anong baile? Yung sayawan, pista-pista. Pag panahon ng baile, pag nangguluyan sila, pati pulis, takot, lumapit. Pero nagtaka kami, bakit lumuhod sa iyo yan? Malapakan natin, malapakan. Jesus Christ, the Almighty God, Jesus Christ is the same, is today, and forever. Wala naman tayo, nothing. Pero Diyos ang kasama natin. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Ang daming mahimala. Kaya nga totoo yung natin. Signs, wonders, and miracles. Kung sasabihin ko lahat dito, baka iba sa inyo magutom na ng husto. Kaya, saka na yung iba. Matindi yun, minamahal. Nakita ko yung himala na sa lugar na yun. Matindi. 30 katao, minamahal.
Yan, si beloved wife ko. Nasa likod ko yan. Hinahawakan damit ko. Sweetheart, huwag kang humarap dyan. Sabi ko, huwag ka matakot. Ang Diyos natin buhay. Hinihila niya ako. Huwag kang humarap dyan. Sabi ko, dito natin malalaman kung kasama talaga natin ng Diyos o hindi. Totoo sabi ng pastor, pag may paninindigan ka at matapat ka sa katotohanan, sasama sa'yo ang malapit. Kahit saan ka, humaroon, sasama sa'yo ang ating malapera. Mula sa araw na yon, yung mga siga doon, pag nakita tayo, sumasaludo. Ang lalaking tao, minamahal. Sumasaludo sila. Sino nakita? Tayo ba? Yung Diyos na kasama natin, yun ang nakita. Napakadami hinamahal. Kaya nga, si David, ang daming pagsubok. Kaya ako'y natutuwa sa mga patotoo. Nakakatuwa ang mga patotoo, ating mga pastor. Yung kami sinasanay sa pastoral house, way back more than 40 years ago, kami mga ano lamang doon, tagahugas ng plato sa pastoral, tagalinis ng mga basahan, tagalaba ng mga basahan nila mahal. Tagalinis ang CR, yun ang trabaho namin bilang worker more than 40 years ago. Pero ang sabi natin mga pastor, beloved mama dear, mga workers, hindi Diyos, hindi kayo may gusto kayo nandito. Diyos ang nadala sa inyo dito. Nanalangin kami para may mga kasama kami making katuwang sa paglilingkod at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang kanilang sinabi sa amin. Huwag kayong mag-alala. Dito marami tayong pagsubok ngayon. Pero isang araw, pagpapalain tayo lahat ng ating malapailan. Nagkatotoo lahat ang sinabi ng ating mga pastor. Nagkatotoo. Hindi kami naghanap ng pagpapala. No. Ang hinahanap namin, kung ano nakita namin sa ating mga pastor, ang hinahanap ng pastor, Diyos. Araw-araw, puro Diyos. Yun din ang aming hanap. Kung anong puno, yun ang bunga. Kung ano nakita namin, yun ang ginagawa namin. Ang Diyos napakabait. Pag inuna mo pala siya, kahit ayaw mo, pagpapalain ka ng ating mga pala. Pag inuna mo siya, sinunod mo siya, kahit nasasaktan ka, you're willing to follow the Lord no matter what. Kahit nasasaktan ka, tuloy ka lang. Minamahal. Isang araw, pagpapalain ka ng ating mga pala. Kaya alam yung mga pagsubok na yan, blessing in disguise yan, minamahal. Pagpapala yan. Akala natin na pagsubok, malungkot tayo. Yes, malungkot tayo. Pero dapat maintindihan natin, ang trials ay blessing na nag-anyong pagsubok. Si David, nung hinamon ni Goliath, sabi ni David, naparito ako, harap ako sa iyo, sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ikaw na sa akin, nasa harap ka na, sa harap kita, dalamang yung sandata at taming. Pero ako, nasa harap mo, sa pangalan ng Diyos ng Israel. Nung lulusob si Goliath, para saktan si David ay lumusob din at pinaikot ang tirador. Tirador, isang bato lang, tumama sa do, lumubog yung bato, tumba si Goliath, patay. Palakpakan natin malapero. There's nothing impossible with God. And those stones represent today the name of Jesus Christ. Pag ginamit mo para balong, kahit anong klaseng kalaking pagsubok, kahit anong kalaking kapigatian, if you use the name of Jesus in faith, may pananampalataya, lahat ng kalaban mo, tumba, lahat ng kahirapan, lahat ng mga karamdaman, lahat yan, lutas sa pangalan ng Jesus. Because Jesus is salvation, Jesus is power, Jesus is God. Hallelujah! Praise God! And with that Goliath, David would never become a king. Kung wala si Goliath, si David hindi magiging hari ng Israel. Ano ibig sabihin? Kung walang pagsubok, hindi mo makakamit ang mga pangako ng ating mga pera. Ibig sabihin, talunin mo ang mga trials. Huwag mong takbuhan. Huwag natin iwasan ang mga pagsubok. Harapin natin. Because greater is He that is in us than He that is in the world.
deliver the gospel. Diyos, kahit hindi mo naramdaman, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung tayo nakarating dito, hindi dahil sa gusto natin, kaya tayo nakarating dahil pinili tayo ng mahal na Panginoon. Pag pinili ka, sabi ng Biblia, binigyan ka ng kanyang banal na Espiritu. At nasa atin ang kanyang banal na Espiritu. No doubt about it. Every one of us has the Holy Spirit. Kailangan mo lang gamitin. Activate. Know your covenant rights. Alamin mo yung rights mo. Lahat tayo may power. May iba nga lang natin ng pastor, medyo level up ng pastor kasi he's a man of God. Pero ang sabi naman ng pastor, yung mga ginagawa ko, magagawa nyo rin yan. Basta sundin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Palapakan natin, malapakan. Kaya minamahal, nothing to lose, everything to gain. The suffering in this world are nothing to be compared to the glory which shall be revealed in heaven. Anytime now, there is Jesus will come. Yung mga gira na yan, nasabi ng Biblia, and you will hear wars and rumors of wars. Meron daw mga digmaan kayo marinig before our Lord Jesus Christ comes in the clouds. Makakarinig kayo ng digmaan at rumors of wars. Pag sinabing rumors of wars, fabricated wars. May totoong gera, mayroon naman fabricated ang gawa-gawa na gera. And most of the wars today are fabricated. Gawa-gawa ng mga antikristo, gawa-gawa ng mga Illuminati. For what reason? Para maghirap ang mga tao, para susunod sa kanilang agenda, para lahat susunod sa marka ng hayop. Yan ang pinakamalinaw na patunay. Kaya pinapahirapan ng mga tao, mga virus na pagsisinungaling, gagawin nila. For what reason? Para pahirapan ng mga tao. Pag mahirap ang mga tao, susunod lahat. They will follow their agenda. Pero pinagpala tayo, minamahal, ang nagturo sa atin, totoong sugo ng Diyos, ang ating mga pastor. Sa mga pastor, do not take the mark of the beast, because you have already the mark of God in our foreheads, the mark of Jesus Christ na sa atin noo. Kaya wala ka ng karapatan tumanggap ng tatak ng hayop. Amen, mahal, we are already in the end times. Ang makapasa sa mga pagsubok, sila ang pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Do not forget, David would never become a king without Goliath. Kung walang Goliath, si David hindi magiging hari. Kung walang trials, hindi mo makakamit ang mga pangako ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. We have to understand the Word of God. My dearly brothers and sisters, understand the Word of God. Kung walang trials, hindi mo makakamit ang mga pangako. Ibig sabihin, anak, lumaban ka! Harapin mo, dahil kasama ba ako? Hindi ka matatalo, magtatagumpay ka. Yung lumalaban, hindi matatalo. Yung umatras, matatalo. Kaya kung Diyos, go forward! Because your God is with you. Kasama natin ang ating manapin. Habang tayo maawit, puri natin manapin. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat. 32nd Church Anniversary, Baliwag. Puri na ang malapin. Pinagpapalang gawain. The fruit of the prayers of the man of God. Nakarating kami dito. Ilan lang yung kapatiran ng linggo. Ilan lang, mga 30. Sabi ni Timon ng Pastor, magpuri lang kayo pag walang kapatiran. Puri kami na puri dito. Ngayon po, hindi tayo magkakasya. Lilipat na tayo. Buhay ang ating malapero. As we sing this song. Pasalamatan natin malapero. Nakarating tayo. Ang Baliwag nakarating na 32 years with signs and wonders and miracles.
tayo minsan pa sa ating mahal na Panginoon. Hinugasan ng banal na dugo ni
Palagpagan natin, mga Panginoon. Napakabait natin, mga Panginoon. Isa na katawan tao to heal us para tayo gagaling. Tayo pagpapalain na mahal. Para tayo maging maligaya. Yun talaga ang dahilan why our Lord Jesus Christ comes in this world. And we have the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Pangyarihan. Pag naniwala ka sa gospel, nasa iyo ang kapayarihan. Natin malapilong kayo mga beloved brothers and sisters. You have the power in you. Use it. Gamitin ninyo. Inamahal. 32 years. Baliwag. Manayang pagsubok. Dumaan sa baliwag. Kayo nandito, kayo nagpatuloy. Pinagpala kayo ng ating malapala. Totoo ang ating malapala. Sabi niya kay Joshua, ni isang salita na sinabi ng Diyos, walang nabigo. Every word that the Lord has spoken, everything was fulfilled. Ganyan ang Diyos. At ang sinabi niya, mapufulfill. Kanya lang, kailangan matyaga ka. Hindi ka umatras, tuloy-tuloy ka. Kahit mabigat ang nadadaanan mo, tuloy-tuloy ka. Because every word of God that has been spoken will be fulfilled. Lahat matutupad. Hallelujah. May baguhan bago tayo manalangin. Sundin niyo ang ating malapit ang bilang salita pagligtas. Mga newcomers, hindi po kayo may gusto kayo nandito kayo ngayon. Ang ating malapit ni Jesus, gumawa ng paraan para makarating kayo. Kasi mahal niya kayo. Siya namatay sa krus ni libing at muli na buhay para sa inyo. Ang tawag po doon, Ebanghelyo. Yan lang ang dahilan. Yan lang ang gagawin natin ng tao para siya makarating sa piling ng Diyos at malutas ang kanyang mga problema sa lupa. Maniwala sa Ebanghelyo ng ating malapinoon. Ebanghelyo, mabuting balita. Ang Diyos na hindi nakikita naging tao, nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay ikatlong araw. Ang kanyang dugo na banal na buhay maguli. That is the gospel of Jesus Christ. Pag naniwala ka, papasok Espiritu ng Diyos sa'yo. Din patatawarin ka at ang pangalan po ninyo isusulat sa aklat ng buhay. Yan po ang gospel. 4 ang reglamento para makapasok tayo sa langit. Para maging anak ng Diyos ka, 4 ang reglamento para maging tunay ka na anak ng Diyos. At ang panalangin mo ay pakikinggan. Una, paniniwala. Saan? Sa Ebanghelyo na siya'y namatay para sa'yo. Ikalawa, pagsisisi. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay makasalanan. Yan pang pagsisisi. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Paglilinis ng kasalanan. Pag nilinis ang kasalanan mo, pati karamdaman mo, lilinisin din ng ating malapena. Si Tricia Calderon, nandiyan ba? Nandiyan ba? Nakarating ba? Ilang years ago, nakarating dito sa Tricia Calderon. May asawa na sa ngayon. Nakarating dito, nakatakip, naka-long sleeve, nakatakip ang mukha, puro sugat ang katawan. Hindi ko magaling. Ilang buwan na, pati mga quack doctors, pati mga doctors, pinunta niya, naikot niya na ang buong Bulacan at Metro Manila. Hindi gumaling, lalong lumala. Nakarating dito, dinala ng tiyo niya. Pinanditirihan ng kamag-anak, nilalamgam ang katawan. Dying, wala ng pag-asa. Dumating dito, ang sabi natin, bautismo ka sa pangalan ni Jesus. Paglubog mo, pag-ahon mo, magaling ka na. Naniwala! Paglubog! Ngayon, magaling na magaling. Nilinas. Ang mga sugat, bigla na tuyo. Hindi na bumalik. Ilang taon nakalipas, si Tricia Calderon was completely healed. Magaling na magaling. Pinakita ng Diyos natin, buhay na Diyos.
tumutugon sa mga panalangin, lumulutas sa mga problema ng tao. Pag hindi nalutas ang problema natin, ibig sabihin, kulang ka sa panampalataya. Pag hindi nalutas ang problema mo, kulang ka sa pagsusumamo sa mga problema. Pag matagal ka ng Kristiyano, pag hindi nalutas ang problema po ninyo, ibig sabihin, nagkukulang ka sa pagsusumamo. You cry to the Lord day and night. Ang Diyos tutugon, sigurado yan. Purihin ang ating mana, pinapalakpakan natin ang ating mana. Yan, ikatatlo, pagsisisi. Ikaapat, pagtanggap naman ng Espiritu. Itaas mong kamay ng mga baguhan niyo na mahal. Sundin niyo po yung isang maikling panalangin. Galing sa puso po ninyo. Dakila nga masalangit. Diyos na makaparihan sa lahat, mahal na Jesus. Ako'y niniwala sa iyong ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay alang-alang sa akin. Mahal na Jesus, linisin niyo po aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa mamagitan yung banal na dugo na umago sa krus. Ikaw ay napako ng dahil sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, malapin ni Jesus, bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Malapin. Gawin mo akong tunay na anak mo. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Yes, pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Upo, dakilang masalangit. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga na bunga mga panalangin na aming ginagala, Pastor. Mga tumanggap sa inyo sa hapang ito. Patawarin po lang ang mga kasalanan. Isulat po ng mga pangalan sa lahat ng buhay. Yun po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit nyo naman, ilagay mo kamay sa ulo. Manalangin tayo. Lahat na may sakit. Ngayon din, gagaling kayo. Naniwala ba kayo? Inamahal? God is not a God of the past. He is a God of the present. Hindi sa Diyos na nakaraan. Sa Diyos sa ngayon. Kaya niya gawin ngayon lahat ng bagay. May pananampalataya ba kayo? Yan ang hinahanap niya. Kung may pananampalataya kayo, ngayon din, gagaling kayo. May problema kayo, ngayon din. Hindi bukas, ngayon din, lulutasin. If you believe the power of our Lord Jesus Christ. Dakila nga ba sa langit? Diyos magparihan, malapit. Pagaling naman may sakit. Sapagkat sa magitan mga latay mo kami pinagaling. Pagaling mo may karamdaman, lutasin may mga problema sa hapong ito. Sa mga bungang panalangin ng man of God. Heal the sicknesses and diseases. Solve the problems, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless them, O Lord, in the name of Jesus. At aking sinasaway, aking inutusan, I command in the sickness of the Christians today, I command in the name of Jesus. You have no power, you have no right to remain in the body of the Christians now. I plead the blood of Jesus over them now. I plead the blood of Jesus over the Christians now. You are now healed in the name of Jesus. I bind you of Satan of demons. I command you. Demons of cancer, stroke, leukemia, diabetes. I command you in Jesus' name. Demons of poverty. Kasama right now, for the children of God, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus over them now. You are now healed in the name of Jesus. By the blood of Jesus, you are now healed. Because by His stripes, you are healed. By His stripes, be healed. Be healed right now in the name of Jesus. Problem be solved right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tas ang kamay na gumaling ngayon. Tas ang kamay. Tas ang kamay. Ang daming gumaling. Palapakan natin malapit na. Sino nakaramdam na mula sa araw na ito, pagpapalain kayo? Sino nakaramdam? Ang dami. Ipaparamdam ng Holy Spirit yan na yung panampalataya in honor ng ating Diyos na napakabait na buhay. Tayo sumigaw na ba? Salamat. Patumpisa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
God bless you, minamahal. Pagpalain kay lahat ating malapinoon. Beloved friends sa Brother Mark, sa ating huli sa ating pagsalusaluhan. Purihin natin malapinoon. Beloved friends Sir Mark, minamahal, huwag po kayong alis. Marami pa tayong pagpapala. Purihin natin malapinoon. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Pretty Asis, praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, wala pong tatayo ng upuan ninyo at wag mo na po tayong uuwi dahil magsaserve po ng pagkain po sa inyong upuan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. At habang nagsaserve po ng food sa inyong upuan, mga minamahal, kukuha po tayo ng ating special offering dahil may mga naiwan pong bayarin. May mga ginamit na po ang ating mahal na Panginoon, mga nag-provide po, mga minamahal ng ating mga pangangailangan sa ating church anniversary. Subalit may kakaunting mga naiwang bayarin po, mga minamahal. Kaya tayo kukuha ng ating special offering, mga minamahal. Sabi ng Biblia, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan, tayo rin naman ang aani ng mga pagpapala. Praise God. At narito po ang ating beloved preacher, beloved Brother Ed Dumalaon. Itaas po natin mga minamahal, ating pagkaloob sa ating mahal Panginoon upang basbasan po at pagpalain ng ating mahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Mark, tayo manalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, Ama, sa pagkakaloob ng aming mga special offering, hallelujah, sa bawat kamay na bibigay sa iyo sa apang basbasan mo po ito, at ibalik mo ito ng makalibong bisis, siksik-liglig, at umaapaw sa bawat kamay na bibigay sa iyo sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ito ay aming dadalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Trouble knocking out my door today. I ain't gonna let it in. Worry wanna steal my joy away. I ain't gonna let it in. So I'm blessed. I'm a child of God. I'm a child of God. Oh, every day it's a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Nothing's happening now.
bless you, minamahal. Bago po tayo dumaan sa ating pagsalusaluhan, mayroon po tayong announcement, minamahal. Pwede natin malapit noon. Kindly pakiplay yung lilipatan po natin. Makita ninyo yung building na itatayo natin. At alam ko ang Diyos magpo-provide sa lahat ng ating kailangan. We have already paid 3.5 million sa lugar. At meron pa tayong balance. Alam ko, anytime, God will provide. At yan po yung lupa na napakagandang lupa, napakalaking lupa. Ito nag-uupa lang tayo dito. Pero nag-provide na po ang Diyos sa mga bungang panalangin ng ating ginagalang mga pastor. Pakiplay yung building na itatayo natin na mahal. Makita ninyo yung itatayo natin. Ipoprovide ng Diyos lahat yan dahil ang Diyos natin. Buong baliwag sa Rapay na ikot na namin, wala kami nakikita na mura. Pero pag hindi ka pala sumusuko, ang Diyos magpo-provide. Purihin ang ating malapay na. Ayan, nag-provide. Nakita na ba yung itatayo natin? Yan po yung itatayo natin na church. 1,000 capacity ang tao din. 250 cars. 250 na sasakyan yung kasya sa parking. Wala nang problema sa parking. Nakita nyo ba, minamahal? Pwede kayo matulog dyan. Pwede kayo matulog. Nga lang may bayad. Wala. Libre lang. Nakita nyo na ba? Kita nyo na yung itatayo? Nakita nyo yung building? Maganda ba, minamahal? Maganda ba? Magpo-provide ba ang Diyos? Magpo-provide ba? Po-provide. Sandali lang yan! Jesus is the greatest provider in the name of Jesus. Madali lang yan. To the prayer of a beloved pastor and family at pamilya natin mga pastor. Ako'y walang nilangan, 100%. It will be built as soon as possible. Air condition lahat yan. Air condition lahat yan. Puri natin malapit noon. Nakaready na ang provision, nakaready na. Ang Diyos, para nakikita ko malapit, nakagano na, oh. Binibigay na yung pagpapala. No, nakikita ko na eh. Para na-vision ko dito. Bakit? Hindi naman nagawain natin to eh. Gawain to ng mahal na Panginoon eh. Amen ba? Hindi naman to gawain natin. Kaya, God will provide everything. Lilipat tayo sa lalong madaling panahon. Kaya mga workers, nung biglang bumusong ulan isang araw, lahat dito ng bahay, bumaha. Sabi ko, isa lang ibig sabihin yan, pinapalipat na tayo. Purihin natin. lahat ng bubong ng mga workers dito, aywan ko, wala namang butas nung umulan, biglang bumaha. Ba't kaya? Ibig sabihin naman ng Panginoon, magsumikap na kayo para makalipat na kayo. Yan ang ibig sabihin. Wala namang butas, biglang bumaha. Lahat na. Ibang workers kawawa, umiyak na yung iba, nabasa yung mga damit. Umiyak. Iba nagwala. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. Bago ang pagpapala, kaunting pagsubok mo na. Ganon sa Biblia. Tuloy-tuloy pa ating pagsamba dito, na mahal. Tuwing Miyerkules, balik tayo dito. Ala midweek service. 1:30. Overnight prayer, 9. Then, Sunday, 9:30. Ganun din sa San Ildefonso, Bulacan, meron tayong gawain. Tuloy-tuloy. Salamat sa ating mga kapatiran na dumalaw from other churches. God bless you so much. Thank you for coming. Thank you, beloved brothers and sisters, sa inyong pagtsatsaga. Ginabi tayo dahil minsan na naman ito ang ating anniversary. And ang Diyos ang magpapala sa inyong lahat. Sigurado yan. God will bless you so much. Pwede natin malapin. God bless you. Beloved preacher, Brother Mark, sa ating closing prayer muna natin. Closing prayer muna tayo bago sa ating pagkain. Beloved preacher Roland Samantilla, tayo pangunahan sa ating pagsamantalang paghiwalay. Tumayo tayo naman sa ating closing prayer. Pwede na ating malapit. The Lord, praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and preacher, Brother Fred Diaz. Tayo mga minamahal, manalangin sama-sama. Tayo manalangin sa ating pinasamantalang paghiwalay.
Dakilaw Diyos pagpalag makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Muli abot langit ang aming pasasalamat sa araw ito, sa tagumpayan, banal na gawain, simula sa mga papuring awitin, mga pinagpalang mga patotoo, lalo na mahal Panginoon, na sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na patuloy mo ipinagkakatiwala, ipinapadama ang matamis at banal na presensya. Mahal Panginoon, salamat ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, dinala ni mga mangaral. Ikaw nagbigay ng tima, angkop ng pangailangan, ika-revive sa lahat ng mga dumalo sa iyong mga anak sa araw ito. Mahal Panginoon, sa aming pansamantala paghihiwalay, ingatan mo ang bawat isa na makarating bawat tahanan, mahal Panginoon. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon, sa aming pagsalusaluhan. Ikaw magbigay, mga Panginoon, basbasan po ito magbigay ng kalakasan ng aming pisikal pangatawan. Ibalik mo malibong beses sa lahat ng mga nagkaloob. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa mga unat panalangin ng aming magulang sa iyo. Ang lahat magsabi, Amen! Praise the Lord. God bless you. Lord, praise Sir Mark. Kindly, sa ating salo-salo. Amen. God bless you po. Wala po munang uuwi, mga minamahal. Meron po tayong pagsalusaluhan. Galing po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At isa-serve po sa inyong upuan ang mga pagkain po, mga minamahal. Pakihintay lang po, mga minamahal. At God bless you so much po sa ating lahat, sa lahat na nakiisa sa 32nd year church anniversary ng banal na gawain ng mahal Panginoon sa dakong ito. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Matt Almedas Guerra and beloved Princess Guerra. God bless you so much po. Magpalain po kayo ng mahal na Panginoon. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more po, mga